Nagtipon ng matataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines sa First Semester 2026 Command Conference kahapon upang iulat kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga nagawa ng sandataang lakas at ang mga plano nito sa nalalabing bahagi ng taon. Ang Command Conference ay regular na pagpupulong ng pamunuan ng AFP at ng Commander-in-Chief. Dito sinusuri ang kalagayan ng pambansang seguridad at inilalatag ang mga susunod na hakbang ng militar. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., kabilang sa iniulat nila sa Pangulo ay ang patuloy na pagbaba ng bilang ng mga miyembro ng New People's Army at mga lokal na teroristang grupo, pati na ang pagbawas ng kanilang mga armas at impluwensya sa mga komunidad. So we emphasized, number one, for internal security operations, we emphasized the gains that we have had in terms of reducing the number of NPA fighters, reducing the number of local terrorist group fighters, reducing their firearms and the influence that they have on communities. Tinalakay rin sa Command Conference ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Sinabi ni General Browner na tuloy-tuloy ang pagpapatrolya ng Philippine Navy, Philippine Coast Guard, BFAR at iba pang ahensya sa West Philippine Sea. Habang patuloy rin ang mga pagsasanay ng AFP kasama ang Estados Unidos at iba pang partner countries upang mapalakas ang kakayahan ng militar sa pagdepensa sa bansa. Our joint exercises are continuously going on throughout the year. Hindi lang po yung balikatan ng exercise natin, marami tayong mas maliliit na exercises, and we also have international exercises. Inihayag din ni Browner na inatasan sila ni Pangulong Marcos na panatilihin ang mga tagumpay sa internal security, habang mas pinatitibay ang kakayahan ng AFP sa external defense, lalo na sa gitna ng mga hamon sa West Philippine Sea. Kasabay nito, naghahanda rin ang AFP sa paggunita ng ika-10 anibersaryo ng 2016 Arbitral Award sa July 12 sa pamamagitan ng iba't ibang aktibidad na magbibigay diin sa karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Wala naman umanong napag-usapan tungkol sa kasalukuyang political situation sa bansa. Samantala, nalalapit na ang pagreretiro ni General Browner ngayong buwan matapos makumpleto ang kanyang 3 taong termino bilang AFP Chief of Staff. Siya ang kauna-unahang AFP Chief of Staff na makakatapos ng buong 3 taong fixed term sa ilalim ng Republic Act No. 11939. Ito ang batas na nilagdaan noong 2023 na nagtatakda ng fixed term ng AFP Chief of Staff at iba pang pangunahing opisyal ng militar upang matiyak ang pagpapatuloy ng mga programa at reforma sa organisasyon. Ayon sa outgoing AFP chief, wala pa siyang natatanggap na alok mula sa pamahalaan para sa panibagong posisyon matapos ang kanyang pagreretiro. So far wala namang mga offers. In fact, may mga offers from the private sector. But from the government ay wala pang offer. But hindi ko pa po iniisip yon kasi excited akong mag-retiro after 41 years, 3 months and 20 days of service to the nation. So para sa akin ay napakatagal nung 41 years na yon. So I think I deserve to become a civilian, an ordinary citizen. So I'm looking forward to that. Para kay Browner, malaking tulong ang mas mahabang termino ng AFP Chief of Staff dahil nagkaroon siya ng sapat na panahon upang magplano, maglaan ng pondo at maisakatuparan ang mga reforma sa militar. A long term is very beneficial because you tend to plan and then kaya mong bigyan ng budget ito using the budget cycle and then you implement it once the budget is there. Sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan, sinabi ni Browner na ang pinakamahalagang maipapayo niya sa susunod na AFP Chief of Staff ay pag-aralan ang mga banta sa seguridad at magplano para sa hinaharap. Ryan Lacanlale, humahataw sa Balita Ngayon.